Napagadalo ni Pastor Ren. May buntag na itong tanan. Salamat sa Ginoo sa rotation. Ako ang nakatangga karon alang sa pagdala sa pulong sa Ginoo. Uy, ngit-ngit man. Sige lang. Salamat sa history, salamat sa kaayo sa Ginoo. Through the years, God is faithful o non-debatable o non-negotiable. Tinod na sa itong mga kinabuhi. Whether we experience goodness, trials, and difficulties sa itong kinabuhi, God is still faithful and good. O angayan siya sa itong mga pagsimba karon. So, dili na ta magdugay. Atong ablihan atong mga Bible. Una tayo mga Bible. Sa Psalms 108 verse 5. Kung walay mga Bible, naadri sa ato ang dako kayo. Atong basahon kini together. Atong kusgon kay mao ni ang prayer ni King David sa iyang pagsimba diya sa Dios. Psalms 108 verse 5. Read it say, "Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth." Mao kadto ang pulong sa Ginoo magampo ta. Among langit noon nga mahan, kami nagadayeg kanimo nagapasalamat sa kining pribilehiyo nga imong gihatag kanamo nga magakatigom kami tungod sa imong kaayo sa among kinabuhi, sa imong faithfulness, sa imong sovereignty, sa imong gahom ug sa imong pagkaikaw naa kami karon diya sa imong presensya. Sa matag usa nga nadinhi, salamat nga adunay kahigayunan nga makasimba kami diya kanimo. Among ginapangayo karon ang kaalam nga among gikinahanglan aron nga masabtan namo ang imong pulong ug ma-translate namo kini sa among mga kinabuhi, ma-apply namo in a practical way sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sugod karon sa among pagkadungog niini, ikaw magapanalangin sa matag usa ka kasing-kasing og kinabuhi. Ikaw magapuno pinagi sa gahom sa balang Espiritu Santo nga mamauli kami karon nga hapon nga puno sa imong grasya, kalipay, kaalam ug kadasig diya sa pagpangalagad kanimo, labi na sa imong sugo kanamo karon sa pagsimba, pagbayaw sa imong ngalan ug paghatag og himaya sa imong ngalan sa among taliwala sa among mga kinabuhi ug sa tibuok nga kalibutan. Among ginapangay kanimo ang kaalam, ikaw magadihog sa matag usa pinagi sa gahom sa balang Espiritu Santo. Kining tanan among ginatugyan kanimo ug ginapasalamatan ka ug among ginabalik kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo manalawas. Amen. Ang atong theme karon nga kabuntagon o udto, the call to exalt, worship, and glorify God. So, klaro mo kayo na, no? Sa atong verse. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Sa ka powerful nga declaration, halapad kayo nga scope, o taman sa atong mga personal o individual nga kinabuhi, powerful kini nga message para sa ato karon. Tungod kay, kung inyong mabantayan, sumala sa akong gikaingon itong last nga mga Sunday, busy na lagi kay ta. O daghan kay mga butang nga gikabisihan nato, gipangunahuna nato kada adlaw. O siguro, muagri mo or dili, na yung mga panahon nga makalimuta pagsimba diya sa Ginoo. O ganin, ang tawag sa Ginoo sa ato karon dili lang ni every Sunday nga pagtawag sa Ginoo sa pagsimba, paghimaya siya ngalan, dili lang ni every Wednesday, kundi every minute o moment sa atong kinabuhi, kani nga command, standing ni siya, nga atong pagabuhaton. Muna nga, para sa ako, it's a dako nga command ni. Dako ni nga butang sa atong mga kinabuhi. O nga magahimo kita niini. So, ang kani nga context based kini sa prayer ni King David sa diyang nagsimba siya, no? Kung inyong mabasa diya sa inyong mga Bible sa verse 1, paingon sa verse 5, ang tunada niini, ang panahon niini nagsimba sa Dios, no? Ingon si King David sa Bisaya ang ako nga version, ang akong kasing-kasing na andam na, O Dios, mag-aawit ako og mga pagdaig bisan uban sa akong mga bisan uban sa akong himaya. Pagmata salterio ug alpa ako sa akong kaugalingon
mga dlawon pagmata, magahatag ako kanimo og mga pasalamat o Jehova sa taliwala sa mga katawhan o kanimo magaawit ako sa mga pagdaig sa taliwala sa mga nasod. Kay ang imong maghigugmaong kalulot dako man ibabaw sa kalangitan ug ang imong kamatuoran nagaabot ngadto sa mga langit. Pagabayawon ka o Dios ibabaw sa kalangitan ug ang imong himaya ibabaw sa tibok nga yuta. So ang kante si King David naga-pray siya at the same time in his heart he's praying nga ang kaning kaman sa Ginoo nga nahimo naman ning kaman sa atong pag-translate ning ani karon no sa pagbasa nato karon, it's a command. It's a call to exalt, worship, and glorify God sa atong taliwala o sa tibok nga kalibutan. So una, dili na ta magdugay, atong i-define ang exaltation, worship, and glorify. Karon nga kabuntagon din ato dayong butangan og practical application. No? Siguro kasabot matatanan na kung saan nga command. Ang importante ani karon how we apply this practically sa atong mga kinabuhi. Do dili tanan nako masaysay kaninyo ang practical nga application kay lahi-lahi man gid ta og working sa Ginoo as we live, as we move atong i-discern ang kaubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi unsa ano to ni siya pag-apply. Una, exaltation, the call to exalt and worship God. Exaltation. Kung inyo mabasa diya, no? It refers to the lifting up or elevating someone or something to a position of honor, glory, and praise. So, i-exalt na to ang Diyos. Mo ang sugot siya sa ato karon, sa atong taliwala, sa atong personal nga kinabuhi. Atong i-exalt ang Ginoo, no other than. Walay lain nga atong i-exalt. Dili ato i-exalt ang atong success. Dili ato i-exalt atong kagalingon. Dili i-exalt ato ang butang na ning mga, basta kay everything in this world. Atong i-exalt ang Ginoo. Mabito na nga mahimo na tong common nga panultihon. Salamat sa Ginoo. Atong ibalik ang dungog ug himaya diya sa Ginoo. Then letter B, we acknowledge and proclaim His greatness and sovereignty as we sa atong pag-apply nini practically sa atong mga kinabuhi. We are acknowledging and proclaiming His greatness and sovereignty. Mayroon kang sovereignty? Ngayon bitatag kaning sovereignty, kano samanta maka-exalt sa Dios? Kano samanta sa Bisaya ni? Kano samanta mabayaw ang ngalan sa Ginoo sa atong mga kinabuhi? Personal, as a church, as a family, as a nation, as a world, sa ingon nga tibok kalibutan, kano sama nato mabayaw? Usahay ra ba ang atong paradigm, ang atong pangunahon na pagabayaw ng ngalan sa Dios kay maayo man. Blessings ang niabot. Nindot, kinakita na to ang faithfulness sa Ginoo. Gitubag niya atong mga pag-ampo, maayo ang dagan sa atong pagkinabuhi. Pero sahay, malimtan na to, when problem comes, trial comes, problema, difficulties, dili, maglisod na to. Himo, no? Lisod na tayo, worship niya sa Ginoo. As a human, as we are. We have the tendency to complain. So it is, letter C, it is an act of magnifying and glorifying God, recognizing His supreme authority and worthiness of praise. So pagpayaw diya sa ngalan sa Ginoo, no? Usahay kung naimabot nga kalamidad, we are blaming, dagang itag mga blame, and ang kalibutan dili maka-appreciate sa sovereignty sa Ginoo. We cannot praise God sa mga calamity nga naabot, no? Dagang, for example, sa sendong, dagang kinangamatay, kasi maka-question tayo, gugma ba gid ang Dios, no? Ano, inusinti man yung bata, mamatay man. Sa akong pamalandong bitaw, no? I don't know kung nasayop ba ko ani, dili po siguro, no? May matag sovereignty sa Ginoo, bisan unsa na ka lisod, bisan unsa ka na ka lunos-lunos, makalunos-lunos, tawag na. Sa Tagalog, lunos-lunos nga kahimtang sa kalibutan, kung mamalandong bitaw ta deeply, still we can exalt God sa kanang event. Mayroon nga, pait kayong kahimtang sa Ukraine, pait kayong kahimtang sa Gaza,
Sa Israelites nga gi-attack sila. Pait kay kahimtang sa usa ka pamilya nga gi-massacre. Pait kay kahimtang basta kay lisod sa taman sa imong mahunahunaan. Mayroon din ka nga wala na may Dios siguro no. Uban kini gihimo nila nga rason nga mahimo silang atheist tungod sa grabe nga experience nila. But still as we try to read the definition, may tag sovereignty and greatness of God, still, kung buot lagi na ito una-unaon, we can praise and exalt the name of God. Lisod na siya, tinod, no? Lisod, no? Dili siya common sa ato, o dili favorable sa ato, di takasabot, sa kabisan sa kanang nga time, we can still exalt God. That is the command of God, exalt Him. Then, ikaduha nga word, no? From kadali, mga brother. Worship. Kanang exaltation and worship, murag na slight difference. Pero lahi gid sila po. No? So, it is an act of expressing reverence, no? Pagtawad sa Dios. Adoration, mo man sa itong pagsimba. Devotion toward God. It involves acknowledging and honoring God's greatness, power, and love. No? So, nagplay lang ni siya ang, ang kaning mga terms o mga definition. Pero sa tinamban nga pagasulti, paghimaya o pagsimba diya sa Dios. Kanang pagsimba ba? Sa usa ka word, gasimba ta diya sa Ginoo. Kaya usay man gud nga itong una sa pagsimba, kanang kani ba? We're worshiping God. Then usay makalimot nga as we move, as we work, sleep, eat, and mamumuog tanom, we are worshiping God. Atong una kay bisag Christians na conservative pag yun, usahay makalimot ang atong understanding o ang paradigm pangunauna nato sa pagsimba o pag-exalt sa Ginoo happens only on Sunday. No. Every moment, every minute, every seconds, tawag na sa Dios ato to exalt and worship Him. No? So, mamalandong ta, mag-question ta sa atong mga individual nga kinabuhi karon. Are we exalting God? Dili insulting. Ato ba gina-exalt ang Ginoo, ginabayab nato iyang ngalan, ato ba siyang ginasimba sa adlaw-adlaw nato sa atong kinabuhi? Even karon. Are you here to worship God? Exalt His name sa inyong mga kasing-kasing o kinabuhi? So dili lang karon ta mag-evaluate as we move tomorrow, the next day, ang command sa Ginoo still stands. Worship and exalt Him. Diba, ingon diya sa Corinthians ba to? Wala ko masayop, do everything for the glory of God. Mao na siya. Practical application niya na ang pag-translate na to sa itong mga kinabuhi. So, exaltation, pagbayaw sa iyang ngalan, worship, pagsimba diya sa iya, paghatag og tanan, no? Atong ginapataas ang ngalan sa Dios above all things, sa heaven o sa earth, lapas pa dito, no? Atong isgutan na niya sa ato ang practical application later. So are we, or are you worshiping God, exalting God diya sa imong kinabuhi? Mungutana mo sa ako, Brad, honestly, not all the time. Majority of my time, basig kung dili mo agree, atong failed ni nga command. So, the book of Psalm contains a lot of commands to worship, exalt, and glorify God. No? Walay lalis. Undoubtedly, it is an imperative nga command para sa, imperative is a command para sa atong mga magtotoo, mga believers, mga conservative nga mga believers to worship and exalt God sa atong mga kinabuhi. Now, sa usang paagiman nga ma-exalt na to ang Ginoo ug masimba na to ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? Let us exalt and worship God in number 1. Dili na to makita diyan, no? Sa asaman, una sa tanan, in the salvation that we receive from the Lord Jesus Christ. Una sa tanan nga rason nga nung makasimba ta sa Dios, makabayaw ta siya ngalan bisan sa usang circumstansya tungod kana sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. If we miss that kind of commitment o kana nga message sa ato, there's something wrong, no? Sa atong salvation. Siguro
Excuse me. Pangutan imong kagalingon, basig wala pa nimo maangkon ang imong ang kaluwasan nga gikan sa Dios. Muna nga mahinungdanon kini nga command nga atong hinumduman sa kanunay ug sa tanang panahon sa atong kinabuhi, gikinahanglan ta nga magsimba sa Dios, magbayaw sa iyang ngalan tungod sa kaluwasan. No? Wala na may laing rason nga makaalagad ta sa Dios ug makasimba diya sa iya sa kaluwasan man. In other words, kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, kung aduna man dinhi nga nakaapil sa atong pagsimba karon, nasa dinhi sa church, sa atong fellowship, kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, it is impossible to exalt and to worship God sa tinuray diya sa imong kinabuhi. Ngano man? Kay naay hindrance. Ay, suko na. Kay naay hindrance ang pagsimba sa Dios ug ang pagbayaw sa iyang ngalan. Una nga hindrance ang sala. Pag wala pa ma-reconcile ang imong relasyon diya sa Ginoo, naay usa ka babag sa imong pagsimba sa Dios ug sa imong pagbayaw sa iyang ngalan. Bisag kung saon pa nimo og syagit, bisag kung saon pa nimo og ritual, bisag samaran pa nimo imong kagalingon, magluhod ka gikan diri paingos kagayan. Musaka kas mga bungtod, walay effect. It will not be accepted diya tubangan sa Dios tungod sa kaluwasan nga wala nimo maangkon kay wala pa ka ma-reconcile diya sa Dios. Ang sala nagapabilin pa diya sa imong nga kinabuhi. In other words, useless ang imong pagsimba, ang imong pagtanan nga imong gipangbuhat ning kalibutan na, it will become umahimong walay kapuslanan. Klaro kay ang pulong sa Ginoo na mag-unsa man kuno, no? What shall profit a man if he gains the whole world? Imo na ni tanan. Imo na ni pati among kabtangan. May kabtangan dai po. Imo na ni simbahan kung amo ning biyaan. Magunsa man na siya. In the end, kung atubangon nimo ang kamatayon ug moatubang ka sa Dios, wala sa imo ang kaluwasan. Importante kayo higala. Di po kumikaingon nga igsoon kay igsoon naman ta, no? Pero kung naapa sa ato diri nga wa pagid maluwas, hinumdumi. Dili ka makahimo sa kini nga pagsimba o pagbayaw sa ngalan sa Dios. Ato ginang hinumduman kanunay. Sayang nga imong pagpaningkamot kay dili ka na madawat sa Dios. Tanan nga imong gipangbuhat dili madawat sa Dios tungod kay wala nimo maangkon si Kristo sa imong kinabuhi. So kita usab nga mga magtotoo maulaw ta, no? Bisag unsa day mga pangitabo sa atong kinabuhi, pabilin ta sa pagbayaw sa ngalan sa Dios o pagsimba diya sa iya. Buot pasabot niya na kung naatas kasakitan, still we worship and praise God. Naatas kalisdanan, worship God. Emosyonal naman ko. Basta hisgot gid ko kalisdanan, lisod sa ako. Na. Kaya nga no, tungod sa kalisdanan o sa circumstansya nga gihatag sa Ginoo, dili ta ko mo simba sa Dios, no? Dili ta ko murag nanta ko'y rason ba nga dili mo duol sa Dios ug dili mo mati niya. Kay sayo pa kayo namatay akong mama, nagbulag-bulag yung mga igsoon, nagkapuyo ko sa akong sa lain mga tao, magigagaw, digig may akong experience. Siguro sa akong nauna lang to, pero makakumpara ko sa uban ba nga, yan, makining uban. Ako, pitos man. Di no saan to karason nga dili kumuduol sa Dios pero mo to'y gigamit sa Ginoo. Munang makaingon ko nga we still can glorify God. Bayaw na to ang ngalan sa Ginoo atong simbahan siya. Kay aduna say katuyuan. Aron nga mo dangop kita diya kaniya. Nako karon diri preaching the salvation that I have received through the Lord Jesus Christ. Ug dapat sa akong kinabuhi, my commitment to exalt and to worship Him every moment sa akong kinabuhi kay ang tungod sa kaluwasan. So, nagira naman rin. Hinay daw gamay dan. Kana. Okay ra? Musyagit lang ko diri. Para mawala niya ako ang kwan. Kabugaton sa kong kasing-kasing. So, salvation,
yun sa man nato na pag-celebrate atong salvation. Balik na po ta, mangutana na po ta, no? So, maulaw ta bitaw. Appeal ko, no? Ngay naay mga times sa kung kinabuhi nga wala na to ma-appreciate. Pag mata na to sa pagbuntag, lahi na atong ginahuna, we failed to exalt and glorify or worship God sa itong mga kinabuhi. Maulaw ta na. May pang manok. No? Pagtatak sa alas 11, alas 10, sugod na sila simba sa Dios. Sa akong una-una na, kanang, praise the Lord. Ang kaning manok, masimbahon man kayo kay pag inom sa tubig, salamat Ginoo, magana. No? Wala na nato mapansin. That is the communication. I don't know kung sa rason nila, ngano po to, ngano mo, ano man siya dito sa langit. Naman siguro may uban na. Pero, may mga mananap, no? Kana mga langgam, gaawit sila, daig sila sa Dios, ginabayaw nila ang ngalan sa Dios. No? Pero kita nga mga tao, a rational being, nga kita ang sa tanan nga gi-create sa Ginoo, kita ang adunay dakong rason nga magsimba sa Dios. So let us evaluate ourselves, especially sa salvation nga gihatag sa Ginoo. Mao gini ang focus gani ni King David. Restore unto me the joy of salvation. Kinakita niya ang dakong bili sa kaluwasan ngayong nangkon. So ikadua, His faithfulness in our lives. Sa itong mga kinabuhi, ang faithfulness sa Ginoo. Atong gina-proclaim diri, God is faithful. As a church, God is faithful throughout the years. Through all the years, pila na ta? Pila na? Ikapila na ni Pastor? Limot na ta, no? Daga, dugay-dugay na giday. 43 years, God is faithful still. Wala siya spreading o kuan ang ministry sa BBF. No, dagan ang nag-testify diri nga God is so faithful sa BBF. As a church, wala siya magpabaya sa ato. I-provide niya atong needs, sobra-sobra pa. No? Ipanalanginan ta niya, awas-awas pa. At the end of the year, napatay savings. Timaan ka na sa faithfulness sa Ginoo. So, siyempre, na yung mga kalisdanan, na yung mga conflicts, na yung mga heartaches, na yung nangamatay, na yung sakit. Uban pa nga, dili na to ma-mention ng mga experience sa kinabuhi. But still, God, to be praised, mag-glorify ang ngalan, mabayaw ang ngalan, o atong simbahon siya, tungod kay siya, faithful man sa atong mga kinabuhi. Individually and personally. Unsa man ang imong experience, how you define it, how you describe it, still God is calling us or calling you to worship Him and exalt His name. Ikatulo, let us exalt and worship God for the opportunities to serve Him. Kani ako ang pag preach sa gospel, it's a privilege. Nagyatag sa Ginoo. Angay ko nga magsimba sa Dios. Angay na kong bayawon ang iyang ngalan. Ibalik sa iya ang dungog ug himaya. Kay usa ka na ka opportunity, privilege lamang. Kinsa man gud usa ka dakong makasasala, giluwas ug makaalagad sa Dios. Pagkadako kay grasya sa Dios. Ingon si Apostle Paul, how unsearchable. I cannot fathom the wisdom of God. Nag-serve ba mo sa Ginoo? I know nga naay mga gift nga dili makita, naay mga pag-minister nga dili makaibalo ang tanan. Akong prayer o atong prayer diya sa Ginoo nga litas say tawagan ni maximize the opportunity nga gihatag sa Ginoo nga mga lagad ta in any way in so many ways or in any ways nga makaalagad ka diya sa Ginoo according sa giftings nga gihatag sa Ginoo. Para maka-praise, maka-simba ta diya sa Dios. Ikaapat, the unfailing provisions of God. I-provide sa Ginoo ang atong provision. Usahay, kaning atong kasing-kasing kay, kuan mo gunin, deceitful mo gunin, no? Bisan enough na kaayo ang provision sa Ginoo para sa ato, kulang paghapon. Bisan mao na itong the best nga provision sa Ginoo para makaalagad ka sa iya, makasimba ka sa iya, maka-glorify ka sa iyang ngalan, maka-exalt ka sa iyang name.
usahay matabunan ta sa atong desire nga kulang pa. No? Muna moingon ko nga ang atong emotion, ang atong gibati, ang atong circumstansya kung unsa man na siya, dili sa mahimong rason nga dili ta mo simba sa Dios o dili ta mag-worship diya sa iya. So unfailing provision sa ako, sa inyo, kabalo ko nga wala magpakyas ang Dios sa iyang provision. Siguro na mga times lang nga wala ta makontento. Sa amo, amazing, miraculous ang provision sa Ginoo. No, sa kamalas bugas karon, naglao mo nung tata nga mag-20 na lang ang kilo, pero nahimo man ng 20 ang sukli. Kung palit nag sa kilong bugas, 20 ba sukli? Bahala po, kaya gisubraan rapod, no? 80. Simpo abot na tadiya, no? Abot na politika ni ron. Unfailing provision sa Ginoo. Nagyon sana sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ikalima, in all circumstances, mo na nagtuyok-tuyok na akong kuan. In life. Siyempre, in good times, sayon kayo pagsimba sa Dios, pagpangalagad sa Dios, kalipay kay ko, gipanalanginan ko sa Ginoo, gihatagan ko, kani nga provision, kani nga mga material things, kani nga mga technology, kani gwapo kay mong simbahan, makapangalagad gimi sa Ginoo, nami TV, nami YouTube, no? Good times. Pero wala lang matapos diya ang in all circumstances in life, even in dire, gamit mo ko nga word, pero akong gibutang ni nga kwan. Kabalo mo say dire. D-I-R-E. Extreme, serious, and urgent nga sitwasyon sa itong kinabuhi. And severe trials or difficulties, ang kaman sa Ginoo to worship God and exalt the name of God still remains. Ingon si Apostle Paul, but he said sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for I am weak, then I am strong. So wala magpili, no? Nako. Malaan nagikuha nga si Jeremiah ba? In all circumstances, nagitugot sa Ginoo, still, nang kaman sa Ginoo, we ought to exalt His name and worship His name. Pinakalalom, nagigay na, ang makasabot lang nini ang mga magtotoo. Kay bisan pa man gani mga magtotoo, masipyat pa. How much more kung wala pa kadiya sa Ginoo? No? It is impossible to praise and worship God sa dire moments, circumstances, o very difficult moment. Ang pinakadali nga magamit sa mga wala diya sa Ginoo, mamalikas, mag-blame, ang gobyerno, ang mga ayuda, nganong kahinay kayo. Natanan na itong mga pangunahuna kanunay. Pero kung diha ta sa Ginoo, bisan sa kanang sitwasyon, makapasalamat ta sa Dios, makasimba ta sa Dios. Mao ni ang kinabuhi ni Apostle Paul. Bisan unsa nga circumstansya gibutang sa Dios, nakaingon gid siya nga, I have fought the good fight. I have kept the faith. Sa shipwreck, sa stoning, sa sickness, you name it. Unsa ang iyang circumstansya. So, we ought to worship God. Praise God sa itong mga kinabuhi. Balik na po tagpungutana before tayo proceed. No? Are we doing this? Are we faithful in doing this? Obeying His command. No? Dito sa naawan akong balikon, ang theme dito, obeying God without excuses. So, related lang po natin. Without excuses. Mingon ka nga, dili man maayong sitwasyon, Lord, dili sa akong mga lakad. Wala. Preach the word or preach the gospel in season and out of season. Walay kapilian. In difficulties, preach the gospel, worship God, exalt God. Walay rason nga dili ka magimo na. In good times, balira ba ta usahay? Kay in good times na noon, yan na yung maka-worship sa Ginoo. Muna usahay, ganahan ng Ginoo maghatag na itong mga circumstansya nga lisod-lisod, kaya makainomdom ta niya. Bisig mao na ipaagi ra gyud, no? At ilita si Palway, no? Di po kumaingon nga tungo kay
naglisod ka diya o nakay circumstances, difficult times nga nasipyat ka ani. Wala ta ka, ang wisdom sa Ginoo cannot be fathom. Muna nga, I have no right to judge everyone. Bisan sa kinsa sa tuwa diri karon, kung unsa imong circumstansya atubangan diya sa Ginoo. Pero I know ang kaman sa Ginoo still remain. Worship, exalt His name. Sa tanan nga circumstansya. Sige di ka gutom na. Ikadua, the call to glorify God. By definition, general definition, to magnify, extol, and praise His name. Common kini nga. Glory to His name. Nakapasar si Kwan, glory to God. No? Nakaginan sa among negosyo, glory to God. Na failure mi sa business. Bisang inana, maghilak ta, pero mag-praise, gipunta sa Ginoo. Tao gitu. Dali ra kay ta maapektuhan sa sitwasyon. Ascribing honor to God as to His being, attributes, and act. So, wala na tayo, by definition pa lang, in every aspect sa atong kinabuhi, we ought to glorify God. Prosita. Application. Kay, gano'n na mag-glitch yan. Di pagkataon na lang mo kay murag katulgo, no? How can we glorify God today sa atong kinabuhi? O are we, kung mangutana ta, nag-glorify ba ang Ginoo sa atong kinabuhi? Mangutana sa atong kagalingon. Nag-glorify ba na ako ang Ginoo sa atong kinabuhi? Kamura po itubag, no? Tubagal na po na ninyo. Kay it is an evaluation. Kay dili po maayo nga mamati ta tapos mamalandong ta niya. Dili ta mag-evaluate. It's time to evaluate. How can we glorify God today? Generic ni siya. Una, by living a life according to His will. The Word of God and the filling of the Holy Spirit is very necessary to discern the will of God. Kinsa may makamemorize Romans 12 verse 2. Read it say, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Mayon ni taog, living a life according to His will, tanan na siya. In all aspects atong kinabuhi. Muna mayon ko nga, lahi taog working sa Ginoo, sa atong individual nga kinabuhi. Pero natay usa ka common ground. Let us find the will of God sa individually. Sa kanang nga paagi, mahimuot gid ang Ginoo nato. Then we glorify, wala pa na kuya. Glorify lang siya. So, do not be conformed to the pattern of this world. But, sad to say, unfortunately, it seems that Christians are becoming worldly. I hope na it is not true, no, sa atong mga individual nga kinabuhi. O ingon pa sila ang world daw becoming churchy. I don't know. Dili makuha, no. Dira lang ta sa the church becoming worldly, leaning toward no. Ang pagkinabuhi mo biya na diya sa pagtuo, sa the faith, no. Diya sa mando sa Dios, diya sa iyang kaubuton. I hope nga dili ta mo paingon mo mahitong pawak diya. So unsay remedy? Let us do not conform to the pattern of this world but be transformed. Unsa man ni? Kinahanglan kayo ang pulong sa Ginoo og ang the work of the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit, ingon si Apostle Paul sa Ephesians chapter 5 verse 18. So atong i-cultivate ni nga kinabuhi. No, say kay mura tagdal, no? Diba sa last Sunday, ingon ko nga, too many things, too busy, dull in spiritual things. I hope nga kanang akong evaluation, it's not true sa atong matag-usa ka kinabuhi. Mas nito nga, dili brad, sayop ka brad. Nga sayop gi ka brad, kay ako, dasig kay ko, init kay ko, gaso-aso yun. Praise God. Ewan pa kong hallelujah.
So living a life according to His will. Broad kayo ni. Pero let us discern individually kung unsa ka ng kabuton sa Ginoo. Kung gitawag ka sa Ginoo nga magmisyon, so be it. The church will support you. Dagan matag kwarta. Di patamapas mo. Mayon ka nga magkuan ko Brad, mo na akong buhaton. Ki. Inani Brad na nga tuwad, sige. Kung saan ka masaya, ti. Kung Ilonggo pa, no? Kung saan ka masaya, ti. Suportaran eh. According sa kabuton sa Ginoo. This church, sa akong pagkamulat sa kamatuoran, dili man, kani nga church, dili man sila, we are a missionary-minded church. Evangelism-minded church. Conservative church. Mayroong kaog doctrine, anak gyud. Stricto, conservative. Kung sa kinabuhi, solid gyapon. Kay dagha mga failures so dito. Ana. Part na sa boundary sa atong Christian life. Mayon ta og walay kuan problema. Pero saan man gyud? Sige, kadua. So una, by living a life according to His will, we will glorify God. Ang himaya sa Ginoo mapaniog na sa tibuok kalibutan sa imong world, no? Ikadua, by proclaiming the gospel of salvation. Ingon din ang Luke chapter 15 verse 10. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. So kaning evangelism, kaning pag-proclaim, pag-discipleship, ang isa ka kalag nga mo balik diya sa Ginoo, mahugyaw dito sila sa langit. Mag-glorify ang ngalan sa Ginoo. Ma-amaze ang mga angels dito. Grabe, giyon sana nalimo, badlungon kay itong tawhana. Killer to, pero naluwas pag gyapon. God is glorified. Grabe to ka self-righteous, pero niluhod siya diya sa grasya sa Dios. God is glorified. Nindot mag yun, no? Na may verse po sa, hindi na ko ka-identify tungod sa kadaghanan ng gipangunahunan na to. Katong, ang fit bitaw sa magdala sa soul winning, sa pag-preach sa gospel. Diba, si tawagan na? Maayo ang, basta kay good report, no? Ang mag-preach, no? Kaning pagpakatao ni Jesus, nakahatag kini og himaya sa tibuok kalibutan, tamas langit pa. Kay the moment nga ginafulfill sa Ginoo ang iyang prophecy about sa manluluwas ug sa kada event nga natuman kana, God is glorified diya sa iyang presensya o diya sa iyang himaya. Di lang ta kabalo ba? Ang langit dito ginahimaya sa mga anghel. Nung kinsa pay naa dito. Too many to mention. Nagitaw sila mga witnesses. So how much more as we proclaim the gospel of God sa atong mga kinabuhi, I'm sure God will be glorified. Ay na nag-una si Satan kung naglagot nimo basta kay ang importante nag-glorify ang ngalan sa Ginoo. Unsa man ang kuan Brad, kanang akong gihatagan og tracks nga wala mo dawat sa Ginoo, mag-glorify bang Ginoo niya na? Yes. God will be glorified. Bisan ang tao kung dili siya mo reject siya sa kaluwasan, glorify gyapon ang Ginoo. Mudawat siya sa kaluwasan, mag-glorify gyapon ang Ginoo. Ngano man? God will be praised sa iyang pagka-righteous. No? Wala tayo kapaingnan. Pero dili gusto sa Ginoo nga maimpierno ang tao. Pero even then, kung mo reject ang usa ka tawo sa imong pag-proclaim sa gospel, still ang Ginoo mag-glorify ang iyang ngalan. Kung sa man na Brad, murag lahi na nga doctrine mo ha. Mo na. Kaya kung di mag-glorify ang Ginoo, anong di man niya makontrol. No? Di lisod sabto na. Pero God will be glorified in every way sa atong kinabuhi. Siyempre sa sala, di gisa di gisa ganahan sa sala magyod. Pero kung mo reject ang tao, still mag-glorify ang Ginoo sa iyang pagkasya. Sa iyang pagka-Diyos. Wala ko mag-ingon na nga nalipay ang Ginoo na maimpierno, wala. Pero mayon ka nga mag-glorify ba ang name sa Ginoo? Yes. God will be glorified.
Sige ba si maglalim, magkuha na mga naroon, mananay mga kuha na sa kuha na niya. Ikaw, Brad, ba? So, mo tayo makitod, no? Okay, last. At least, wala pa tamad na galaw na. Ikatulo, the perfect and pure worship, exaltation, and glorifying God will be done in the presence of God. In heaven. Futuristic ni. No? The picture of our future worship in heaven. Mo gini ang pinaka-perfect, pinaka-pure nga worship, exaltation, o glorifying. Karon man God, naidagang circumstances nga makapawala sa to ang concentration, no? Ang aning sound system buto-buto, no? Kailangan na nag-repair. Naidagang mga hilikoton, no? Ang uban ko nuna nga ang balay wala na masirado. Naidagang mga circumstances, stimulus kung sa biology pa. Dagang mga reason nga dili ta maka-concentrate, no? Ang iro ra ba nako kay wala ra ba to nako ginana ba makaihi to dito sa balay. Dagan kayo mga dali lagi kay ta ma-disturb, no? Pero simply, we tried our best. Pero kaning mayong kag perfect, pure, o kanang tinuod nga pagsimba nato sa Dios may tabo lamang kini sa heaven po. Yatagan kita og picture sa Revelation chapter 7 verses 9 to 17. Akong basahan, no, mao ni ang picture sa worship, no, gi-reveal dia kang Apostle John. Balik lang tani, no, sa Revelation sa. Pero kung naamo yung mga Bible, chapter 7 verse 9 to 17. Akong basahan. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." All the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshiped God, saying, "Amen, praise and glory." Praise and glory, and wisdom and thanks and honor and power and strength to be our God forever and ever. Amen. Ginahimaya gid ang ngalan dito sa Ginoo, mao ginay sentro sa buluhaton dito sa langit in the future. The one of the elders asked these in white robes, "Who are they?" And where did they come from? I answered, "Sir, you know." And he said, "These are they who have come out of the great tribulation." So they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore, they are before the throne of God and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will shelter them with His presence. Never again will they hunger. Never again will they thirst. The sun will not beat down on them, not any scorching heat. For the Lamb of the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water. God will wipe away every tear from their eyes. Agdagan pa nga mga kwan diya sa Book of Revelation nga naghisgot may tungod sa atong future nga pagsimba sa Dios. Dito wala na negative stimulus. That is why ihatagan ta sa Ginoo og glorified body para ma-fulfill na to, ma-perform na to ang bayaw, pag-exalt sa iyang name, nga pure, perfect, pag-worship sa iya, perfect, pure, o pag-glorify sa iyang name, day and night, forever and ever. Karon kung may tabo ni sa to, murag kapuyan siguro na, kini atong lawas, mga tulog, oy. Tulog, may tag isa ka oras lang, no? Labi na karon, no? Gutom-gutom na. Ginatas-tas atong, katulgo na ta. Kano sa man si Brother Renoy? Taas mo kayo na sa ginampuan, taas kayo na sa ginalihan. Pila na ko kauras dahi. So, no? Dagang kayo mga rason diri, dagang kayo gutom na, katulgo na ko, gusto na ko mauli. Pero dito sa langit, in the future, we will fulfill this command sa Ginoo in perfect, pure, tinuod nga pag-worship sa Ginoo, pag-exalt sa iyang name. So akong husband, sa atong mga kinabuhi, dako nga kaman sa Ginoo. Do sa pagsimba, personal nga worship ni King David sa iya nga kinabuhi kaniadto in a form of prayer. Pero sa ato karon, we accept it as a command. The call to worship, the call to exalt, the call to glorify God sa atong mga kinabuhi.
As we preach the gospel, as we live according to His will, we are glorifying God. We are worshiping God. We are exalting God. Ang iyang ngalan sa atong mga kinabuhi. Unsay scope pa na, Brad? In all aspect and circumstances sa atong kinabuhi. Ayaw gyud pag-unahon na nga kung lisod na ang kinabuhi ingon nga Kristohanon, dili na ka mo simba sa Dios. Dili na ka magpakita dinhi sa church. Dili na ka makitaan. Nagtago ka na. Di naman makatago ron nga na may Facebook. Mayon naman nga online man to sila. Wala pa sila di simbahan. No, I'm talking to everyone, no? Ako makita ninyo bisig natulog gani ko kay magtuplok-tuplok akong kalag sa Facebook. Bisig unsa na lang to gipang tuplok. Hindi bitaw kay pagtulog na ko open man di ligid-ligid na ko Amazing ning Facebook no kay mo react mo pug uban. Unsa ko nung meaning adto? Si Ate Biron. Si meaning ni Brad, pastor. Kuno ko, unsa meaning? Ingon si Joy, unsa man to? Ay nakatulog ko ana binasa sa sulat ni Ate Mayet no. Sinamati si Ate Mayet. Taas kay sinulatan si Ate Mayet gitinuod. Magbasa ta sa makatulog ta. No? Niabot man ta diha. Tanang aspect sa tong kinabuhi. Pangutano na to tong kagalingon. Kaning sa panahon ba nga panalanginan ta sa Ginoo, gi-provide sa ang tanan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Maayo atong kinabuhi, are we exalting? Are we worshiping God? Are we glorifying God? Kamo na itubag. Then panahon sa dire, no? Pinakalisod nga imong ma-imagine, difficult nga trials, difficult nga sitwasyon sa imong kinabuhi. Are you still worshiping God? Dili man siguro tanga kalisod kay sa kinabuhi. Di drama ra man na. In real life, we are crying. Bugat. Ibuka itong baba, but we are obeying God. Worship Him. We must exalt His name. Mao na, no? Mao nang kabuton sa Ginoo. Dili pod maayo siguro no sa man siya ay nga lisod king kinabuhi. Himatyono nang uban niya si katawa. Dili. We are praying, gahilakta, bugat katong una-una, usay waltay tulog, kapoy kay ta, but we still exalt the name of God. Praise God sa circumstances ngayong gialaw. Because we know God is sovereign. God is in control. Mo ni atong hope. Diya sa Ginoo. That is a mature way of accepting circumstances nga gialaw sa Ginoo sa atong kinabuhi. Wala magatag ang Ginoo niya para dili ta mo simba niya og mo salikway ta sa iya. Gihatag na sa Ginoo to test our faithfulness. Nga so unsa magini siya makasimba pa siya nako? Panganilanginan ako ni siya. Simba man ni siya. Akong hatagan og pagsulay. Tanaw na kog makasimba ba siya? Mo ana ang Ginoo, makasimba giday siya sama ni Job. Tanawa ang kinabuhi ni Job. Siya man natong example. Kay nasulat man sa pulong sa Ginoo. Tapot kinabuhi na lang yun sa iyang lawas. Ang iyang kinabuhi. Enough to exalt the name of God. Enough to to worship God. Enough to glorify God sa iyang kinabuhi. Kita ko na ito, be. Sa kinabuhi ni Job, no? Napuno tag kabahong, unsa ba, cancer, skin cancer ba ka to? Kabahong ramay giingon, kung wala pa may cancer sa una nga diagnosis. Nga ang sakit minunop dito sa iyang kabukugan niya na ginatilaan ba to sa giro? Wala mo siguro. Gisalikway sa iyang pamilya, sa iyang asawa nga gigugma pa kayo, nga gwapa kayo. Giingnan pag isa nga salikway na imong Dios kay mo nakaingon nga na imong sarkaman karon. Kinabuhi na malang na pa yang mga amigo nga mga well-known kayo nga mga tawa. Pag ginulsol Job kay nakasala ka, wala kay nabilin sa iya kinabuhi na lang yun. Pero gi-allow to sa Ginoo sa iya to test, to prove nga si Job according sa communication sa ni Lucifer dito o ni Satan o sa Dios dito nga nanghambog ba ng Dios kang Lucifer kang Satan about kang Job mo kita nimo akong servant dito mo si faithful kay nasa sa kuha i-prove ni Job ug sa Ginoo kang Satan nga still ang iyang anak makasimba sa Ginoo even nga dili madrawing ang kahimtang sa kinabuhi tapot lawas na lang bisan day sa kung asa na ikaw na lang isa og nagatinga ka diha still
ang kaman sa Ginoo standing strong. Exalt, worship, and glorify His name. Magampo ta diya sa Ginoo. Lord, salamat sa bugat ni mga kaman sa among taliwala karon as we celebrate this Christmas or end of the year sa among ministry sa BBF. Kami nasayod nga in good times and in difficult times, you are faithful and you deserve our exaltation and worship and glorifying sa among taliwala karon as we celebrate this anniversary, Thanksgiving, and Christmas. Among gina-celebrate, hiusa na mo ang pagsimba, pagbayaw sa imong ngalan, tungod sa imong kaayo sa among kinabuhi. Appeal na dito, Lord, ang mga circumstances nga imong gialaw. Kami nasayod nga dili gyud maayo kanunay ang among kahimtang apan kami nasayod sa imong sovereignty, sa imong omnipotent, omniscient, omnipresent, sa imong pagkaikaw. Kami nasayod nga imong gitugot ang tanan. Alang sa imong mga anak, ug naa kay katuyuan sa pagtest sa among mga kinabuhi, kung makasimba ba kami diya kanimo, ug bayaw ba kami sa imong ngalan, ug makapahimaya ba kami diya sa imong ngalan, bisan sa kanang kahimtang. Lord, lisod ug bugat ang imong kaman sa amo. But we pray and we will be among gina-surrender among kinabuhi diya kanimo as a church, as a family, as an individual or personal, nga tabayan kami pinagi sa pag-enable kanamo, pinagi sa work sa Holy Spirit sa mga kinabuhi to discern ang imong kabuton sa among kinabuhi as we look forward sa another year sa among kinabuhi, another day sa among kinabuhi, sa among pagpangalaga diya kanimo. Hinaot punta nga ma-translate kini sa tagsa namo ka kinabuhi, sa practical namo nga pagkinabuhi, nga kami ang tao nga walay makapugong sa among pagsimba diya kanimo tungod kana sa imong kaayo sa among kinabuhi. As we sa pagkatapos kami nini nga buluhaton, ikaw magapuno ka namo o magadasig ka namo o enable ka namo hangtod sa imong pagbalik nga imo kami mahikaplagan nga matinumanon. Among pangayo o ginatugyan kanimo o among ginabalik kanimo ang dungog himaya, pinaagi lamang sa mahal nga ngalan ni Hesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. May buntag kana may nguto kana to.